Eman al Jeremy, kayo ngayon ay pumapasok sa pinakamahalagang yugto ng inyong buhay. Ang buhay may asawa. Pagkakataon na kung saan ay nakita ko natin yung ibang natin, nagpapaalala sa atin ng sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bahagi ho na nawa ay lubos natin maunawaan at mapagtibay, at yan ay alin makikita sa inyo pang-araw-araw na pagkilos. Una, bakit huwag pag-iwalayin ng tao? Kasi ito po ay hindi lamang kontrata. Well, marriage is a contract. Bahagi yun, ipipirmahan kayong kontrata, legal. You are legally married. Automatic mo yun. Yung kasal sa simbahan, automatic ay nire-recognize ng gobyerno. At kung tumusin, hindi lang mo nire-recognize ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi yung kasal suwes, recognize naman ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ang kasal sa simbahan Katolika, pwede kayo i-recognize sa US, sa UK. Si bahagi yun, yun ay may kontrata rin na pinirmahan ng Vatican sa mga nabanggit ng mga bansa. Kaya i-present lang, kasi pag piniresent mo lamang yung marriage contract ng gobyerno, sabihin nila, nasada kayo sa Pilipinas. Pero kapag sinabi mo, i-present mo yung marriage contract mo sa simbahan, Katoliko, hindi kung anong lamang simbahan ng simbahan Katoliko, ay nire-recognize. Yun ay contract. Pero pag sinabi natin covenant, tipan, sa Tagalog. Maganda ko yung Tagalog natin, sa mag-boyfriend at mag-girlfriend, tawag na natin ay magkatipan. Ayoko ng salitang syota. Kasi pinaikli yun. Syota yun. Mas gusto yung salitang katipan. Kasi bakit? Yun ay tipan. Yung kontrata, pag makita natin kontrata, may ginatawag tayong breach of contract. Breach. Kapag yung isang bahagi hindi nakaganap ng kanyang kontrata, 50-50, pwede na kayo mag-iwalay. Kontrata lang yun. Kabahagi mo yun. Kapag sinabi mo na sa businessman, hindi mo tatanggapin yan kasi may dependo. Kontrata yun. Pero kapag sinabi mong covenant, malalim yun. Buong banal na kasulatan ay makikita natin yung tipan. May bagong tipan, may lumang tipan, at ang tipan ng Diyos at ang tao. Pero pag sinabi ng tipan, hindi 50-50 yan. 100% yan. Kahit na yung kabila, ang ibibigay namin ay 50%. Ang ibibigay mo ay 100%. Yun ang ibig sabihin ng covenant, tipan. Pinili ninyo ang bawat isa na ito yung makakasama ninyo sa dami-dami ng lalaki at sa dami-dami ng babae na naging bahagi ng inyong buhay. Pinili ninyo ang bawat isa na ito ang taong nais kong makasama habang ako ay nabubuhay. Bakit? Kasi siya ang aking iniibig. Pangalawa, huwag natin kalimutan yung na tayo sinasamahan ng Diyos. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, dapat ay tayo ay nakaangkla sa ating Panginoong Jesucristo. Inyong kasal, hindi lang kayong dalawa ang kinakasal. Hindi lamang yung pamilya ninyo ang pinagbubuklod.
pero hindi sila natin kasama ninyo ang Diyos. No? Bahagi yun, no? Na binibigyan natin ng pagpapahalaga. At hindi lamang sapagkat pinili ninyo ang bawat isa. No? Ngunit naniniwala din kayo, kaya din pinili ang bawat isa kasi bakit? Sabi na sa awit ay, bigay ka ng Diyos sa akin. No? Hindi pwedeng mawala ang Diyos. At nawa, kayo ay tunay na kabayan ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At mapag-ibahin ninyo yung inyong pag-ibig na yan bilang mag-asawa at palagi ninyong hilingin ang tulong at awa ng ating Diyos. Na kung saan ay makita natin na nawa ay maging bahagi ng inyong pagkilos, no? Na alin, ito yung nais ninyong kaakin sa pagbubuo ninyo ng isang pamilya, ng isang bayanan, ng isang bahagi na kung saan ay nais ninyong makatugon sa panawagan ng buong may kapal. At sabi na natin, yung asawa mo, yan yung pinaka-kaibigan mo, at yan din ang pinaka-kaaway mo. Palagi rin kayong mag-aaway, palagi rin kayong mag-iibigan. Your greatest enemy and your greatest lover. Bahagi rin yan. Pero nawa, maging bahagi ng pagdugo na alin, na kayo ay disiplino sa nabanggit ng pagkilos ng dito kayo gawa ng pusang loob. Pagkatapos ng ilang panahon ng inyong pagpumilay, ay nawa ay makita ninyo na alin, ito yung tamong nais mong makasama habang kayo naglalakbay sa daigdig na ito. At nawa, patuloy kayong panangling at lalong lumago sa inyong pag-ibig sa bawat isa at mapagyaman ninyo ang pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo at ang pag-ibig na ipinagkaloob ng inyong mga magulang sa inyo.